Bakit nga ba kakaiba ang Flying Thunder God Jutsu ni Boruto? Ano nga ba talaga ang rason kung bakit sa Boruto database nga ay sinasabing maituturing daw na ibang jutsu itong Flying Raijin ni Boruto sa Flying Raijin ng 4th Hokage na si Minato Namikaze at 2nd Hokage na si Tobirama Senju? At lastly, ano nga ba ang kinalaman ng shapes at symbols na nabanggit sa latest Boruto chapter na chapter 11 dito sa Flying Thunder God technique ni Boruto? Alamin natin yan, pakipindot nga muna ng like then atin na nga itong simulan. Dito nga sa Boruto Time Skip or Boruto 2 Blue Vortex maraming ang beses nang ipinakita sa atin itong si Boruto yung kanyang version ng Flying Thunder God Jutsu na mas kilala din bilang Flying Raijin o Hiraishin na alam naman nating signature move nga ng kanyang grandfather o 4th Hokage na si Namikaze Minato. Ngunit si Boruto na nga mismo ang nagsabi noong first time niya itong ipinakita sa atin na hindi nga daw siya kasing galing ng kanyang gramps na si Minato pagdating sa jutsu na ito. Ginamit nga niya ito ng ilang beses sa chapter 4 noong nag-teleport nga si Boruto papunta sa dimensyon ni Ishikyu o yung hideout nga na kung saan nakalagay ang Ten Tails at kung nasaan din ang mga Shinju. Sa chapter 16 noong time na kinalaban ni Boruto si Mitsuki at dito nga sa latest chapter na chapter 11 para iligtas si Sarada at kung atin niyang titignan ng mabuti ay gumagamit nga si Boruto ng iba't ibang bagay at objects para magawa ang Flying Raijin. So bakit nga ba ito yung ginagamit ni Boruto at hindi na lang rin gayahin ni Boruto si Minato at Tobirama na gumagamit nga ng siling jutsu para markahan yung mga tao o lugar kung saan sila pwedeng mag-teleport? Well, ito nga most likely yung sagot dyan. Simply possible nga guys na hindi alam ni Boruto yung siling technique na ginagamit noon ni Minato at Tobirama. Possible nga guys na nabura na nga ito sa kasaysayan dahil unang-una itinuturing ngang pinagbabawal na jutsu ang Flying Thunder God technique dahil delikado at risky nga ito sa mga user na to na pwedeng maubos ang chakra at mamatay. Yan nga rin guys yung dahilan kung bakit naging forbidden jutsu yung Taju Kage Bunshin no Jutsu o multi-shadow clone jutsu na inimbento nga ng 2nd Hokage. Sadyang may mga iilang nilalang lang talaga sa mundo na may kakayahan na makapag-perform ng mga ganitong klaseng ipinagbabawal na jutsu. At maaari nga guys na ang nangyari nga wala na ngang impormasyon na nakuha ang mentor ni Boruto na si Kashin Koji tungkol sa siling technique na ginamit ni Minato at Tobirama para gamitin ng Flying Raijin. Dahil mukhang wala ngang iniwang impormasyon itong si Minato sa kung anong klaseng siling technique yung ginamit niya dito. Kung inimbento nga niya ba ito o natutunan niya sa Uzumaki Clan. At sa kasalukuyang panahon nga wala na ang Uzumaki Clan para turuan pa si Boruto ng mga siling techniques na pwede nga niyang gamitin at i-apply sa Flying Raijin. So dahil ito nga yung kulang na impormasyon na naging hadlang kay Boruto para matutunan ng jutsu na ito, posible ngang kinailangan i-reinvent nitong si Boruto yung method na gagamitin niya para magawa ang Flying Raijin. At dahil si Boruto nga yung isa sa mga pinaka-talented at quick-witted geniuses dito sa Boruto universe at kahit sa buong Naruto in general, naisip nga nitong si Boruto na gumamit ng objects instead of sealing marks. At ito nga yung nakita natin dito sa chapter 4, chapter 6 at chapter 11 na kung saan gumamit nga si Boruto ng iba't ibang klase ng mga bagay para mai-perform ang jutsu na ito. Yung una nga yung Konoha Insignia Necklace na ginamit nga ni Boruto para mag-teleport sa dimension na kung nasaan nga ang Ten Tails at mga Shinju. Pangalawa nga sa chapter 6 noong kinalaban ni Boruto si Mitsuki, ginamit nga ni Boruto yung kanyang katana at inilaunch ito palayo. Then nag-teleport towards dito gamit ang Hiraishin upang makawala sa pagkakahuli sa kanya ni Mitsuki gamit ang snake jutsu niya. At dito nga sa chapter 11 gumamit naman si Boruto ng square object na hawak nga nitong Gamma Toad upang i-rescue si Sarada mula kay Hidari. So ano nga ba itong mga objects na ito? Well, as we can see dito sa design ni Boruto sa time skip, marami nga tayong makikitang bling bling accessories dito si Boruto. At itong mga bagay nga na ito guys, as we can see, is yung Boruto insignia or literally bolt, Konoha symbol, sunflower symbol. Yan nga possibly yung iilan guys. At posibleng yung mga ships nga tulad ng square na ipinakita sa atin dito sa chapter 11 nakatago sa bulsa ni Boruto or sa ninja pouch niya. At ito nga guys yung mga objects na ginagamit ni Boruto para magamit ang Hiraishin. Pero ang tanong, paano nga ba naisip ni Boruto yung ganitong klaseng ideya na gumamit ng objects? Ano nga ba yung pumasok sa utak ni Boruto? Dito nga kayo masisiyahan guys. The answer is obvious. Alam naman nating lahat na ang pangarap nga ni Boruto ay maging katulad nga ni Sasuke at sigurado nga ako na inspired talaga si Boruto na magaya ang astig na fighting style ni Sasuke. Ito nga rin yung isa sa mga rason kung bakit excited at tuwang-tuwa itong si Boruto noong na-master na nga niya ang Uchiha style sword technique sa chapter 5. At syempre kasabay nito natandaan nga rin siguro ni Boruto yung time na kalaban nila si Momoshiki Otsutsuki.
Yung time na sobrang angas nga ni Sasuke kapag ginagamit nga niya yung Aminote Jikara Rinnegan Switch na ilang beses ngang ginamit ni Sasuke sa labanan na yon. At ito nga siguro yung natandaan ni Boruto nung time na naiisip niya kung paano niya i-reinvent ang Flying Raijin. Natandaan nga niya kung paano ginagamit ni Sasuke yung mga objects like espada, shuriken at kunai as means of teleporting. At ito nga yung dahilan kung bakit naisip ni Boruto na gumamit din ng objects as means to perform Hiraishin of Flying Raijin Jutsu na totally magbibigay nga sa kanya ng super similar fighting style as Sasuke nang hindi na kinakailangan pang magkaroon ng Rinnegan. Sa ngayon nga ay mananatili pa ring theory ito guys hanggat hindi pa nako-confirm, pero ako nga siguro guys yung unang nakaisip nito. Pero time will tell kung magiging totoo o bolax lang yung mga pinagsasabay ko, imbento. Kung agree kayo, comment down below your thoughts. Peace out.